At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking balita ang kumalat ngayon sa buong bansa na tiyak magdudulot ng kaguluhan sa ating pamahalaan. Ayon sa mga ulat, nagsanib pwersa na ang sandatang lakas ng Pilipinas upang patalsikin si President Kuting ng Norte Jr. sa kanyang pwesto. Ang isyong ito ay nagbigidaan sa mga agam-agam at malalim na pag-aalala sa kalagayan ng ating pamahalaan. Ayon sa may impormasyon mula sa mga hindi pinangalan ng source, ang mga kasapi ng sandatang lakas, partikular na ang ilang matataas na opisyal mula sa Philippine Army at Philippine National Police ay nagtagpo sa isang lihim na pulong kung saan itinakda nila ang kanilang mga hakbang upang maglungsad ng isang malawakang aksyon laban sa Administrasyong Marcos, isang pangyayari na hindi pa natutuklasan sa ating kasaysayan. Bagamat ang ilang eksperto ay nagsasabi na ang mga hakbang na ito ay maaaring bunga ng hindi pagkakaintindihan sa loob ng gobyerno, may mga nag-aakalang ito ay bahagi ng isang masalimuot na plano upang patalsikin ng Pangulo. Hindi rin nakaligtas sa kontrobersiya ang mga isyu ng hindi pagkakaunawaan sa mga polisiya ng gobyerno na may kaugnayan sa ekonomiya at pamamahagi ng yaman sa bansa. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang tungkol sa isyung ito. Ngunit ayon sa ilang mga mambabatas at eksperto, ang pagtutok ng mga lider sa mga hindi pagkakasunduan sa gobyerno ay maaaring magdulot ng higit pang gulo sa ating bansa. Nagiging sanhi ito ng tensyon sa loob ng institusyon, pamamahalaan at mga sangay ng sandatahang lakas. Samantala, ang mga mamamayan ay nagkakaroon ng iba't ibang opinyon hinggil sa mga kaganapang ito. Ang ilan ay nag-aalala na baka magdulot ito ng matinding destabilization sa bansa, habang ang iba naman ay nagsasabing ito na ang pagkakataon upang baguhin ang sistema at bigyan ng bagong direksyon ng pamahalaan. Sa mga susunod na araw, tiyak na tatalakayin pa ang isyong ito ng mga eksperto at mga leader ng bansa. Patuloy naming babantayan ng mga kaganapan at magbibigay ng mga updates tungkol sa isyong ito. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Congressman, no? Akala ninyo, pag-aari nyo na ang bansang Pilipinas. Akala nyo wagas ang inyong kapangyarihan. Pagdating ng kada 3 taon, tiklop naman kayo. Please, boto nyo ako. Kaya nyo bibilin yung boto Kaya putragis kayo, sindikato ang ginawa ninyo dyan sa Congress. Akala nyo tanga kami? Hindi kami tanga. Pag umikot ang gulong at kung ako masunod, pasara ko kayo talaga. At pahuhukay ko yan. Promise, pahuhukay ko yan. Kahit marami kong makaaway, ipahuhukay ko yan. Kahit sarili kong pera ang gastusin ko dyan para ipahukay yan o kaya mag-contribute ang mga mamamayan na naniniwala na ipahukay na lang yan at gawin na lang natin crocodile farm. Because we have to make a statement. Statement na for the future generations of Filipinos. This generation, your generation, my generation, na composed ng mga ang tawag doon, baby boomers, Gen X pa nga meron, Gen X, Gen Y, at may mga millennials ba? At yung mas bata pa, Gen A, tapos noon yung nauna sa amin na Gen X, the war generation, no? Yung mga 80 mahigit na ang edad. So, all these generations stood up for the Filipino people, for the future of this country. Nakakayak yun. Sipin mo yung nagkabuklod-buklod ng tao ang mamamayan Pilipino para lang itaguyod ang Pilipinas para tayo maging Singapore. Kaya nga, it has to be a statement na yung symbol of corruption, which is Congress, hukayin talaga yan, gawin natin crocodile farm. Paggawa na lang natin ng parang quadrangle, quad, no, na restaurant, floating, baka yung buhaya umakyat. Tapos nagsiserve sila ng baby crocodile na lechon, di ba? Ano kaya lasa nun? Baby crocs. Yun yung soup, crocodile soup. O, di ba? Tapos may souvenir shop, crocodile bags, crocodile belt, di ba? Crocodile shoes. Ano yung mga crocodile
Anak ka ng putya talaga kayo. Meron kayong tinatawag na yung ano, yung model. Anong tawag doon? Yung product line. Product line. Ladies and gentlemen, we would like to offer our contempt. Contempt line. Paduano. pangalan ng sapatos, Paduano. Abante. Ay, mga pikong kasi kayo. Sarap yung asarin. Mga gago, mga loko-loko. Mga loko. Pero serious ako, serious. Gusto ko pahukayan. Gawa tayong crocodile farm. Gano'ng kalalim ba para maging crocodile crocodile pond, no? Tapos maraming manok papakain natin dyan. Lahat na magiging kurap, dyan natin pakain. Oh, bakit wala ka kamay? Pinakain yung kamay ko. Pinakain nila Enrique yung kamay ko. Nila Metran. Wala na akong kamay. Nasaan yung paa mo? Wala, naging kurap ako, pinakain. Ano nga kaya, pirahan na nalalagay na? Hindi, maganda, crocodile eh. Ay, nako, matake ko sa puso. Masaya ako kasi hindi ko mota. Wala talagang kota ng contempt ng mga animal na yan. Backfire eh, mananakot sana eh, no? Mananakot eh. Hindi natakot. Panipalaban yung mga... Panipalaban eh. Panibabae. Yung mga lalaki, ano pa eh, malumanay pa eh. Si Trixie Cruz, si Joy, Cathy Binag, Elaine Doc Badoy. Sino pa ba yung mga babae doon? Si Doc Ethel. Taray mga panipalaban yung mga babae. Kasi si Crisette. Pala yung mga mandirigma, yung mga pwede yung mga sa PFGF nga, pwede yung mga mga general yung mga yan. Pala yung mga commander ba? Ang tatapang ng mga imbitay ninyo. Kaya yun, kita nyo, yung Congress, ang ginawa ninyo, backfire eh. Nagkabuklod-buklod ngayon yung mga vlogger. Ngayon meron silang isang cause. isang objective, isang focus, nakagano na sila. Parang nakagano na yung mga vlogger. Bumagsak kayo. Yun yung focus ngayon ng mga vlogger, no? Papagsakin kayo. Maisara kayo. Ay, nako, magiging crocodile farm kayo. Ay, nako, masaya ako kasi backfire. Backfire sincerely. Pero masama ang loob ko kasi dapat kami yun na-imbite rin kami sana dyan eh. Oh, kahit si Commander Metra na lang, ano? Kita mo kung hindi kayo pinagkahataw. Kumuha lang ng kahoy na ganyan. Magdala lang ng kahoy. Kundi kaya yung panulat ba, lapis. Ako, credit card eh. Yung card ba? Nasa yung kahit nga eh. Yung card lang ba? Senior. Senior. Tatalasan ko to. O, para pwede ko hiwaing mga leg. Makakalima siguro ko. Mga gago kayo. Mga animal kayo, mga congressman. Ang tatapang nyo kasi, ang kala ninyo, panay kayo mga, anong-ano kayo sa power, no? Mga lasing na lasing kayo sa kapangyarihan ninyo. Hindi nyo iniisip ang mga mamamayan na kahit pinakamalit na mamamayan, kahit taxi driver, janitor, magsasaka, dapat pinupupo ninyo. Yung mga amo nyo. Kahit yung mga bystander lang, mga vendor, amo nyo yun, mga gago. Kaya ayoko mag-gobyerno eh, kasi daming amo. Maraming amo. Kaya all these years, hindi ako pumasok sa public service kasi ayoko. Ayoko na dahil sa ang daming amo, ang daming bossing. Rerespetuhin mo lahat eh. Hindi pwede yung angas-angas na guys sa military kasi sa armed forces, may angas din eh, no?
Kasi pagka meron kang baril may kompleto ka, battle gear ka, pupunta ka sa barangay, pupunta ka sa kay mayor, armado ka, takot lahat. Nakakasanayan yan all these years mula tiniente, promote hanggang maging general. Ayun, mana-mana yung angas. Kaya nandun yung nagkakaroon ng thinking na siga ba? Yung parang yung mga you are privileged, no? The rank has is privilege. Yun yung RHIP nga natawag. Pero umaabot sa ulo minsan. Kaya parang ang thinking niya, ang trato ng mga yan sa mga sundalo, maliliit. Maliit. Ang trato sa mga driver o sa janitor o kaya sa mga gardener o kaya kahit kanino, maliliit. Yun yung there's the tendency, no? Pero na lang kung makatao talaga yung general na yon, makabayan. Bira yung makakita ka ng gano'n ng mga kasi entitled Yun yung nung nakita ko yan sa serbisyo, sabi ko ayoko maging ganyan. ayoko maging yung simula nung kinabitan ng belt ng general, yabang na Kasi merong belt yan mga general, may belt yan na pang-general. Binibigay man yon. Ay, nako, pagka, nung kernel tamok yun. nung general na, ang yayabang na Ay, nako, tapos kala mo naman paano yung mga combat veterans. Ay, nako, mga talaga, entitlement. Yun yung common sa military service at saka sa police at saka dito sa government na mga politiko natin. They feel entitled the moment you give them the position, the power. Nakakalimutan nila, all government authority emanates from the Filipino people. Ang problema kayo mga kababayan, hindi nyo alam. Kaya kayo ginagago Kaya kayo iniloloko. Kasi nga marami sa ating kababayan, di alam yung kanilang kapangyarihan. And then, yung iba naman, politiko, alam nila yung ganyan. So, the only way to remain there in power is to keep you uninformed. Sa yon, to keep you blinded. Hindi binibigay yung totoong balita, yung totoong nangyayari. Kaya ginagawa ni Bongbong Marcos ngayon at ng mga congressmen. Grabe problema ng Pilipinas. Pero ang salita nila, wow, ganda-ganda. Ang ganda-ganda ng Pilipinas. Lumabas ka sa gabi, mamamatay ka. Parang madaming droga no? Madaming adik Anak ng to. Dito, hindi kami lalabas sa gabi. Mahirap lumabas. Although sa lugar namin, meron na rin mga adik Meron na rin mga adik. Ako, lumalabas ako. May dala ko. May baon ako yung pamatay ko. Kahit gunting lang, pwede. Deadly weapon. Anything na matulis, deadly weapon. Pwede na to pang o kaya yung pang ganyan mo. Kahit nga chopsticks lang it's better to have one. Kahit card nga lang na matulis, okay na. O kaya blade. Meron blade meron blade. Buti hindi tumutunog yung sa ito. Minsan dala-dala ko na to Panggilit ba ng leg? Minsan na hawak-hawak ko na to pagka pero nakatago. Katago. So, huwag kayong lalakad ng walang gamit. Ngayon, pagka-barrel, election, gun ban ngayon, kaya hindi pwede. Ay, nako. Wala talagang bansa natin palugmok na tayo So, maganda yung crocodile farm. Maganda yung idea na sa tingin ko. And then it has to be transmitted to the future generations of Filipinos with all the pictures, with all the
literature about it, history books, writing about it, and then sinara yung Congress dyan sa Batasan, ginawang crocodile farm because it became a symbol of corruption. It became a symbol of abuse of power, oppression. So, baka magdemanda yung crocodile ah. Tapos may restaurant ka, yan, quadrangle, no? All around. So, may Japanese, may Korean, Mongolian, may mga fast foods. Maganda sit down para papag-usapan, may corridor na malapad, makita, makatingin yung tao. May ilaw, tapos open naman sa buwan, lalo na kung bilog ang buwan. Tapos buhangin all around, di ba? Parang beach. O kaya parang riverbank. Kung saan talaga yung ng crocodile. Mag-alaga tayo mga 300 na crocodile doon, So may symbolism. Let it be remembered that once upon a time, this was a site of the Philippine Congress, who became abusive and oppressed the Filipino people. They committed plunder left and right. They abused their authority and used their position to make the Filipinos suffer. Yung ganun ba? Matandaan ng taong bayan yan and the future generations, tayo abutan pa natin yan na punta tayo doon, mga lolo. Anak, ako nagpahukay niyan. Apo pala. Apo, puta na, ako nagpahukay niyan. Oh. Meron pang kwento dyan. Yung 40 na inimbita. Mga vlogger, ito yung mga pangalan nandun. Nakasulat yung mga pangalan nila. Forever na yon. Mga immortal na yan. Nandiyan yung mga pangalan nila. Sa mga ng loob ko, wala ako dun eh. Andi bali, ako na rin magpapahukay. Para mga mga Pilipinong tumayo. Mga Pilipinong tumayo. Kaya kayo, mga kababayan, sa hudyat, Sa hudyat. Lagi hudyat yan. Laging postponed. Kanina na sana yung hudyat. Kanina na sana eh. Wala eh. Nawala yung mga vlogger. Hudyat na sana eh. Bababa na sana ako kanina eh. Kung nagkatotoo yan eh. Kung nakakontempla sila. Sarap sana. Hudyat na sana yun eh. Wala na naman. Postpone na naman. Pangatlo. Pangatlong postpone na. Ay, naku, walang mangyari sa atin. Hindi makabigay ng hudyat eh. Wala kasing coordination. Kung ano ba yung mangyari, yun na yun. Sabi ko nga, the best plan is no plan at all. Mga FJF, the best plan is no plan. Because hilong-hilo yung kabila. Hindi malamang, iniisip nila, ano ba gagawin ng FJF? wala kaming plano. Wala kaming plano. Kasi nga, mahirap napapasukan yung FJF ng mga chismoso, mga dos-dos, nalalaman Kaya mas maganda, pagka may nagtatanong sa akin, ano yung plano? Wala plano. The best plan is having no plan at all. Kasi commander kayo, sabi ko, commander kayo, and yun na lang ang plano ko. I will trust your being a commander. Commander ka. Commander. Commander din ako. I will just trust your being a commander that given the right situation, given the situation that you will face in the future, and when you're there, you will decide in accordance sa tactical at strategic advantage ng grupo natin. Align tayo, isa lang ang goal natin. Yung ganun ba? Kasi yung plano wala namang mangyari sa plano. Kasi nababago. Kagaya kanina. Ay, nako. Sa mga FJF, sorry na naman ha. Ayan na naman eh. Nakaplano na nga tayo.
ano na sana, hudyat-hudyat na eh, pagka kinontem. Hindi na wala nang kota hindi na contempt eh, wala. Ay, nako. So, abuti na naman tayo nito ng ano na. Hindi na pwede sa ano eh. Magde-date pa ako ng ano eh, ng Valentine's eh. baka sa anibersaryo na lang na ng ano, ng People Power. Doon na lang, maglabasa na lang kayo. Sa ano, wala eh. Nag-iisip din tong kabila eh. No? Marami na ngang nabayaran doon sa grupo namin. Sino pa ba yung commander na natitira dito? doon sa FJF. Hello, meron pa ba akong commander na naiiwan? wala na commander ah. Naubos na. Ay, nako. So, whether may commander o wala, basta pagka dumating yung perfect opportunity, I'll just stand up and then sasabihin ko, lahat na naniniwala sa akin, sumama kayo sa akin. Ano lang, gusto niyong tapusin ang problema, gusto niyong baguhin ang Pilipinas, sama-sama tayo. Baguhin natin ang Pilipinas. Maganda namang motivation yung yung gawin natin crocodile farm yung Congress. Magsama na lang yung Senado sa Congress doon sa Bonifacio, doon sa building na mahal-mahal ang pinagagawa doon. Walang yun. Bilyon? Ano ba yun? Hanip kayo, bilyon ng paggawa ninyo. Hanip mga tao talaga to. Kala nyo kung gumastos kayo, pera nyo eh. No? Grabe. When that money could have been spent to create more jobs para nag-post ako sa Facebook eh. Sabi ko, kayong mga pinuno, no? Kayong mga namumuno sa Pilipinas. All politicians na namumuno. Binoto kayo ng taong bayan, nilagay kayo dyan. Kayo nagkaroon ng power. Gusto nyong respetuhin namin kayo. Issue sa inyo, minumura namin kayo mga putang ina nyo. Yun. Nagagalit kayo. Nasasaktan kayo, minumura kayo. PI kayo. Mga gago kayo, mga walang niya, mga bobo. Diba? Mga kurap. Nasasaktan kayo. Hindi kayo pupukulan ng mga mamamayang Pilipino ng mga ganong mura kung ginagawa niyo yung trabaho niyo. Kasi ang sasabihin ng tao, thank you. Pagka ginagawa niyo yung trabaho ninyo. Hindi, ginagawa niyo, ninanakawan niyo kami eh. Abusado kayo eh. Kukontempt pa kayo. Oh, yes or no, yung ganun ba? Kukontempt kayo. Ang yabang ng dating nyo. Tapos ibabalik nyo sa amin, mag-hire kayo ng troll farm. Bibirahin nyo kami, kabipangay yung magmumukhang mga walang kwenta, mga bobo, mga walang alam, mga mayayabang. Kami lilitaw na may kasalanan. At gagamitin nyo pa yung batas laban sa amin. Grabe ang abuso nyo. Sobra. Kaya nga, iikot talaga ang gulong. Iikot talaga yan. It is inevitable. Iikot ang gulo. No? And I wish I'm there pag-ikot ng gulong. I wish I am right there in front pag-ikot ng gulong. Or ako yung may hawak ng kariton. Ako yung nagmamando. Kasi I will make sure na lahat kayo mapaparusahan. Kung hindi pwede ang death penalty, no? Ayoko nga eh. Maganda may death penalty. Pero kung titignan ninyo, patayin mong ganyan, tapos eh, wala na. Ang gusto ko talaga, habang buhay na paghirapan ng mga yan, mga kurap na yan, mga plunderer na yan, habang buhay silang maghirap. Sipin mo kung ngayon eh, kahit 20 taon silang maghirap, araw-araw nang gagawin ng langit na buhay ng mga yan. Iyak yan eh, iiyak yan. Imagine yung sakit, no? Yung, naku, itago ko man kayo, tago ko kayo, lagay ko kayo, kahit na nandun kayo sa Bilibid, o kaya lagay ko kayo sa isang isla, yung make life for you so miserable that you will call all the saints. Lahat na santo, tatawagin nyo. Kahit mag-sorry kayo sa 119 million Filipinos, it is not enough because yung kasalanan ninyo umabot hanggang apo-apo ng 119 million Filipinos. Mga Pilipinong hindi pa buhay.
Yun yung kasalanan ninyo. Kinurap ninyo yung mga ahensya, agencies of government, kinurap ninyo mga tao, kinurap ninyo mga mamamayang Pilipino na paglabanin ninyo. Nang walang dignidad yung mga mamamayan. Tanggap ng pera, kaliwa kanan, ayuda, akap, etc., etc., bayad sa troll, at saka sa mga vlogger. Wala eh. Ginawa nyo drug addict, pinabayaan nyo. Ginawa nyo corrupt. Corrupt na nga yung society natin eh. Ginawa nyo mas corrupt, pinaka-corrupt. Kaya grabing kasalanan ninyo. No? Ikaw, Marcos, down the line. When you could have been a better president than Duterte. When you could have been the best president in our time. Pero hindi eh. Binoto ka namin. Niloko mo kami. Nasaan na 1 million? 1 million na pabahay every year. Nakadalawang taon na mahigit. 2 milyong bahay na. Nasaan yung 2 milyong pabahay mo? Sabi mo, 6 na milyong bahay. O nasaan na? Wala. Eh, ikaw ang fake news. Dapat ikaw ang patawag. Yung sinabi mo na walang pumasok na PNP doon sa KOJC, walang barel. Paano yung mga walang barel? Paano yung mga ano lang, riot control lang? Sinungaling, fake news. Dapat si Marcos ay ipatawag dyan. Yung tinapos na flood control, pinagmamalaki mo. O dapat ikaw ang imbestigahan. Kasi panay palpak, binaha pa rin ang mga kapwa Pilipino. Dapat nga yung pagka hair follicle drug test eh, mismong Congress. Pero kita nyo, inisip ko kanina eh. That's why it's very, very fitting, tamang-tama na yung Council of Elders na sinasabi namin, no, ng FGF, no? Council of Elders, eto na yung presidente. The president can be a member of that or not, no? Depende. Itong Council of Elders, saktong-sakto yan na pagka nagko-connive na ang presidente ng Pilipinas, yung legislative niya, yung Senate President at saka yung Speaker of the House at mga congressmen, hawak na ng presidente kasi pera-pera lang. At hawak nila kunyari yung judiciary, napapalabas nila kung favorable o hindi yung kaso, nagdadrama-drama lang kunwari sila. Kung gano'n ang nangyayari, wala ka nang tatakbuhan. Pagka yung AFP tsaka yung PNP, corrupted, hinaharang nila yung mga kababayan natin, pinipigil at tapos sinasabi pa apolitical at saka they will uphold the Constitution when in fact 2 taon na tayo ninanakawan. Oh, ang linaw-linaw. Had it been yung AFP tsaka yung PNP, you sided with the Filipino people, walang nanakaw. Kung meron man, konti lang. Hindi nawala yung ginto, hindi nawala yung Marligapan, hindi mawala yung PCSO, yung PhilHealth. Ang dami, yung flood control project. Kung kayo ay nakakaintindi na merong clear and present danger sa kinabukasan ng mga Pilipino, sa pamumuhay ng mga Pilipino sa current nating estado, AFP-PNP, dapat humadlang na kayo. Because nasa Constitution yon, you are the protector of the Filipino people. Ninanakawan na ang bansang Pilipinas. Laganap na ang droga kasi ang presidente nagdodroga. O paano gagawin nyo? Apolitical. Kaya nga, sinasabi ko lagi, AFP-PNP, kayong mga matitino na nandyan. No, hindi ako nagkulang. Kayo ang nagkulang. Kayo na matitino dyan, mag-isip kayo. Because when the time comes when the Filipino people stand up, united, and then they want this administration to go down para palitan, the people will speak. Ay, anong gagawin nyo? Wala. Na kailangan kayo, marunong kayo magdesisyon. May kung ayaw nyo, okay lang. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi naman ako active. Kayo yung active. Ngayon, ang